Araw ng Sabado at walang pasok sa trabaho nang pumunta si Princess sa opisina ng abogado ni Lucas. Kumakabog ang puso niya na makarating na siya sa loob ng building at kasalukuyang hinahanap ang opisina ni Attorney Leandro Alcantara. Di niya maiwasang nervyusin dahil ngayong araw na itatali niya ang kanyang sarili sa isang kasunduan kay Lucas Mondragon. Ang lalaking hindi niya masyadong kilala at ni sa panaginip, hindi niya inaasahang magkukrus ang kanilang landas. Oo nga't alam niya ang buong pangalan nito, pati na rin ang estado nito sa buhay, ngunit maliban dito, wala na siyang nalalaman pa. Matapos silang mag-usap kahapon ng lalaki, sinabi nito sa kanya na ngayon siya pipirma ng kontrata. At ngayong nandito na siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Pero kailangan niyang maging matatag, alang-alang sa kanyang amang may sakit. Nakatanggap siya ng tawag kahapon mula sa kanyang ina na lumala na ang sakit ng kanyang ama kaya kinakailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya nagdesisyon na lamang siyang tanggapin na ang inalok sa kanyang kontrata. Nasa isip niya, madali lang naman ang 6 na buwan at pagkatapos noon magiging malaya na siya. Kailangan lang niyang magtiis muna para sa kanyang pamilya. Ito naman ang pangunahing dahilan niya kung bakit nais niyang tanggapin ang kasunduan at pumapangalawa na lang ang hangarin niyang makaganti kay Amir. Nang matitiyak niyang ito na nga ang opisina ng abogado ni Lucas, kumatok na siya kaagad. Yes, come in, boses na isang lalaki. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at saka pumasok. Attorney Leandro Alcantara. Ito ang nababasa niya sa name desk na nasa ibabaw ng mesa ng lalaki, kaya natitiyak niyang ito din ang abogado ni Lucas. Ngunit hindi pa to nagangat ng tingin dahil abala to sa pagpintot ng keyboard sa kanyang laptop. Nagbigay galang siya at pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, saglit na nagangat ng tingin ng abogado at gumitito sa kanya. Pagkatapos pinaupo siya nito sa sofa habang hinihintay pa si Lucas. Patuloy na tinuon ng abogado ang kanyang mga mata sa kanyang laptop kaya't natirigan niya na maayos ang mukha ng lalaki. Gwapo tong tingnan sa suot nitong business suit at sa tansya niya kaedad lamang to ni Lucas. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating na rin ang kanilang hinihintay. Pagkapasok pa lang ng lalaki, muli na namang kumakabog ang dibdib niya. Tinanong niya sa kanyang sarili kung tama ba ang desisyon na gagawin niya. Oh bro, bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay si Miss De La Cruz sa'yo. Nakangiting wika ng abogado. Nagkaroon lang ng konting aberya bro, pero okay na naman. Nandito na tayo miss, wala nang urungan. Ipapaliwanag ni Leandro sa inyo na mabuti ang mga nakasad sa kontrata. By the way, this is Attorney Leandro Alcantara and best friend ko at abogado ng aming pamilya. Wika ni Lucas habang matamantong nakatingin sa kanya. Ngumiti lang si Leandro sa kanya at pagkatapos kinuha nito ang papel. Buong linaw na ipinaliwanag nito ang mga nakasaad sa kontrata at mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Nakikinig lang siya at tumangutango paminsan-minsan. Pagkatapos basahin ni Attorney Leandro ang kontrata, tinanong siya nito kung anong hindi niya nauunawaan. Attorney, bakit to kailangan ko pang doblehin ng bayad sakaling umurong ako sa kasunduan? Hindi ba napaka-unfair naman nun? Hindi ba pwedeng isorry lang katumbas na halagang naibayad na? Nagtatakang tanong niya. Bahagyang ngumiti ang abogado, bumaling ng tingin sa kaibigan nito. Ayun ang mga kondisyones na ibinigay miss, kaya wala ka ng kawala pa once makapirma ka ng kontrata. Tsaka 6 na buwan ang laman. Pagkatapos nun wala na maghahabol pa sa'yo. Mariing tugon ni Lucas. Miss De La Cruz, hindi ka namin pinipilit dito. Kung sa tingin mo wala kang balak na tapusin ang kontrata, mas mabuti pang hindi mo napipirmahan. Mahinahong sabi ng abogado. Mumuntong hininga si Lucas at alam niya, tinatopak na naman to dahil halata ang pangangasim ng mukha. Masyadong piko ng lalaking ito sa isip niya. Napakaikli ng pasensya. Siguro nga dahil mayaman nakukuha lahat ng gusto at hindi sanay tinatanggihan. Just tell us frankly, Miss Princess. Take it or leave it. Ines na tanong nito. Hoy mister, wag mo akong madaliin. Ikaw kaya nangangailangan ng serbisyo ko kaya pwede ba? Wag mo akong daanan dyan sa topak mo. Ines na ring tugon niya. Hindi ako tinopak miss. Ikaw tong pakipot. Di ba kailangan mo ng pera ko kapalit ng serbisyo mo? Tama na yan bro, Miss De La Cruz. Nandito tayo para magkasundo, hindi para mag-away kayo. Nakangiting wika ng abogado.
Hindi pa nga kayo nagkapirmahan, nagtatalo na kayo. Paano niyo mapapaniwalang lahat na totoong magkasintahan kayong dalawa? Kumpara kayong aso at pusa na ayaw magkasundo. Pinandilatan niya na mata ang lalaking tupakin habang nakatingin lang si Leandro sa kanilang dalawa. Hindi nga talaga. Kung bakit hindi sila magkasundo ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit mabigat ang loob nito sa kanya, palaging mainitin ang ulo. Hindi nakakapagsalita na maayos dahil palaging nangingibabaw ang topak. Miss De La Cruz, handa ka na bang pumirma? Tanong ng abogado. Saglit na nag-isip siya. Paano kung di na lang siya tutuloy? Ngunit paano naman ang kanyang itay na may sakit? Alam ng Diyos kung paano niya kamahal ang kanyang ama. Kaya aba na ba naman ang magsakripisyo siya sa loob ng 6 na buwan para lang maipagamot niya ito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pumapahag na ho ako, attorney. Nakanda na akong pumirma, aniya. Medyo naging emosyonal siya dahil alam niya ilang sandali na lang. Hindi na siya magiging malaya pa. Kailangan niya nang maging sunod-sunuran kay Lucas Mondragon. Pwede ho bang mag-request kahit isa lang ho, attorney? Alanganing wika niya. Yes, ano yun? Kung mapagkasundoan ninyo ni Lucas, why not? Tugon ng abogado. Pwede bang patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa bangko? Napamahal na kasi sa akin ang trabaho ko at ayoko ring iwan ng kaibigan ko sa apartment. Bro, okay ba yun sa'yo? Binalingan ng abogado ang kaibigan nito. Okay naman sa akin yan. Pwede ka pa rin magtrabaho sa bangko pero kapag naikasal na tayo, kunyari hindi ka na pwedeng sumama sa mga kaibigan mo sa apartment. Pero maaari mo siyang dalawin but of course, doon ka natitira sa bahay ko. Mariing tugon nito. Tumingin ang abogado sa kanya na parang tinatanong nito kung sumasang-ayon ba siya sa sinabi ni Lucas. Tumungo siya at pagkatapos inihanda na ni Leandro ang pipirmahan niya. Ngunit tiningi muna nito ang kanyang bank account para doon maihulog ang 5 milyon na paunang bayad sa kasunduan. Matapos magpirmahan silang dalawa, kinamayan sila ng abogado, ngunit tinapunan sila nito na isang makahulugang ngiti. Ano? Trabaho lang ha, walang personalan? Wika nito, at pagkatapos tinipik nito sa balikat si Lucas. Bro, good luck! Salamat bro! Tugon ni Lucas saka ito tumayo. Tumayo rin siya at naunang lumabas ng opisina patapos makipagpaalam kay Leandro. Maya't maya sumunod na rin sa kanya ang lalaki at sinabihan siyang doon na sumakay sa kotse. Magtataksi na lang ako, mister. Seryosong wika niya. Hoy miss, katatapos lang natin magpirmahan. Baka nakalimutan mo dapat mong susundin kung ano man ang sasabihin ko. Basta't hindi nakakasama sa'yo. Ang bilis mo namang magka-amnesia. Hoy mister, wag mo akong masigaw-sigawan. Baka nakakalimutan mo rin. Nakasaad doon na dapat magiging mahinahan ka sa pagsasalita. Sarkastikong tugon niya. Basta sumakay ka sa kotse ko. Period. Padabog na wika ng lalaki, saka binuksan ang pintuan ng passenger seat. Tumalima na lamang siya dahil baka pagtitingin na naman sila ng mga tao, nakakahiya para sa kanya. Pero tong lalaking kasama niya, wala yatang hiya sa sarili at kahit babae, pinapatulan. Padabog na sinara ni Princess ang pintuan ng kotse dahil naiinis talaga siya sa inaasal ni Lucas. Pero kailangan niyang magtiis at magsakripisyo sa kagaspangan ng ugali nito sa loob ng 6 na buwan. Hoy! Dahan-dahan sa pagsasara ng pinto at mahal yan. Bulyaw nito. Matalim niyang tinignan ng lalaki dahil di niya akalaing napakayabang nito. Alam naman niyang mahal tong kotse ng mokong na to, pero yung ipangalandakan pa? Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil marami na siyang iniisip. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone at agad niya tong kinuha at baka nag-text sa kanya si Faye. Ngunit notification pala yon sa email niya na naihulog sa kanyang bank account ang 5 milyong piso. Nababalot sa tawa ang puso niya dahil sa wakas, may pera na rin siya para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ngunit ang sandaling kasiyahan na kanyang naramdaman, napalitan na naman ng kalungkutan nang masulyapan niyang pumapasok sa loob ng mall ang kanyang dating nobyo at ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Saan tayo pupunta, mister? Tanong niya na makita siyang papasok sila sa parking garage ng mall. Dito, saan pa nga ba? Sarkastikong tugon ni Lucas. Kahit nagtataka man siya kung bakit papasok sila sa mall, di na lang siya nagtanong pa dahil hindi rin naman sumasagot ng maayos itong lalaking kasama niya.
Sa tingin niya ayaw nito sa kanya. Pero bakit siyang napili nito para alokin ng kasunduan? Na makapasok sila sa loob ng mall, agad silang nagtungo sa women's wear section. Di nakatiis si Princess at tinanong niya sa lalaki kung bakit doon ang punta nila at kung mamimili lang to ng mga damit, bakit hindi sa men's section? Kailangan mong bumili ng damit na isusuot sa birthday ng aking lola bukas. Ipapakilala na kita sa kanya. Kaya kailangan mong maging presentable. Walang kaimo-emosyong wika nito. Ang ibig mong sabihin, hindi ako presentable kaya kailangan bihisan ako ng maayos? Aba, sobra ka na yata, Mr. Lucas. Bulyaw na tugon niya. Saka mabilis na naglakad palayo. Sinundan naman siya kaagad ng lalaki. Hinila ang kamay niya. Hoy miss, nandito tayo sa mall. Huwag ka masyadong epal. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. Pinagtitingin ng tuloy sila ng mga customers sa loob. Ang iba ay parang kinikilig pa sa bangayan nilang dalawa. Miss Princess, huwag mo akong galitin. Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Pagbabanta ng lalaki. Pagkatapos kinabig siya nito at tinakbayan. Tayo na at na makapili ka ng damit na isusuot mo bukas. Papalagpasan na siya ngunit nakita niya sa may hindi kalayuan si Amir at ang babae nito. Kaya sumunod na lang siya kay Lucas dahil unang-una ayaw niya nang magkita pa sila ng dati niyang nobyo. Wow, Mars, you look gorgeous. Nababagay talaga sa'yo yung damit na suot mo. Para ka ng Cinderella sa makabagong panahon. Bulalas ni Faye nang lumabas siya mula sa dressing room ng beauty salon na kanilang pinuntahan. Dito kasi siya pinapunta ni Lucas para sa kanyang makeover. Kaibigan nito ang isa sa mga makeup artist dito, lalo na itong baklang si Georgia. Hindi naman malayo ang salon mula sa kanilang apartment, kaya't nilakad na lang nila ito ni Faye kanina. Hindi komportable ang kanyang suot na maxi dress. Bagamat paborito niya ang kulay na maroon, pero hindi niya type ang design at ang estilo. Fitted off-shoulder kasi ito at may slit sa gilid. Nakikita tuloy ang hita niya kapag naglalakad siya. Sa dinami-dami ba naman ng damit na sinubukan niyang i-fit sa paligid, nakikita tuloy ang hita niya. Ito pa ang napili ni Lucas? Hindi ko type itong damit na to, Mars, kung alam mo lang. Nakasimangot na wika niya kay Faye habang nakaupo siya sa harap ng malaking salamin para sa kanyang makeover. Maganda kaya, Mars, at lutang na lutang kaseksihan mo dito kaya carry bells lang yan. Nakangiting tugon nito. Hindi na lamang siya nagkomento pa dahil baka magsumbong tong baklang makeup artist kay Lucas at magkagulo na naman. Naku ma'am, bagay na bagay naman sa inyong damit nyo. Basta't si Sir Lucas ang pumili, lagi talagang pasok yan. Siyempre, pipiliin talaga ni Sir ang pinakamagandang damit para sa fiancé niya. Nakangiting sambit ng bakla. Nagkatinginan lang silang dalawa ni Faye. Dahil kung alam lang ng baklang to na palabas lang ang lahat, tiyak hindi to magsasalita ng ganon. Alam niyo po ba ma'am, ang swerte niyo kay Sir. Mayaman na, gwapo pa, tsaka sweet at gentle. Dagdag pang sabi nito at halatang kinikilig. Sadyang nabilaukan siya sa kanyang narinig. Oo nga't gwapo at mayaman si Lucas, ngunit ang sabihin ng Georgiang ito na sweet at gentle, abay imposible yata. Palagi nga itong nagagalit sa kanya. Lagi siya nitong binubulyawan. Para naging sweet yon. Oo nga't lagi siya nitong pinagbubuksan ng pintuan ng kotse. Pero sapat ba yon para tawaging gentle ang isang lalaki? Palihim siyang umismid. Mas piniling tumahimik na lang. Ngunit may sinabi ang bakla na nakapagpabigla sa kanya. Sa wakas, after 5 years, nagkaroon ulit ng love life si Sir Lucas. Bakit girl? Ano palang love story niya? Naintrigang tanong ni Faye. Patuloy lang siya sa pakikinig dahil medyo naintriga din siya. Kaya gusto niyang malaman ang mga personal na bagay tungkol dito. Nagkaroon ng fiancé si Sir Lucas noon. Ngunit isang linggo bago ang kanilang kasal, biglang umatras si Ma'am Colleen dahil mas pinili niya ang kanyang modeling career sa France. Sobrang nasaktan si Sir Lucas dahil mahal na mahal niya talaga si Ma'am Colleen. At nang malaman niya na ikakasal na to sa isang French na may-ari ng modeling agency, naging broken-hearted si Sir. Pinabayaan ang kanyang sarili. Lagi siya sa bar at sa nightclubs. Nakikipag-hangout sa mga kaibigan niya. Ngunit ngayon alam ko magiging masaya na siya dahil dumating kayo sa buhay niya, ma'am. Nakangiting wika ng bakla. Sa isip niya mukhang di pa rin nakapag-move on si Lucas sa ex niya. Dahil di naman talaga totoo na may relasyon sila.
Pinagpapanggap lang siya nitong girlfriend para mapagbigyan ng lola niyang may sakit. Mahirap din naman ang pinagdaanan ng lalaki, kaya siguro laging mainitin ang ulo nito. Well, pareho lang naman sila. Kagaya nito, broken-hearted din siya. Magkaiba nga lang sila sa sitwasyon dahil niloko siya ng kanyang boyfriend at kitang-kita pa na sarili niyang mata ang pakikipagniig nito sa ibang babae. Sana maging happy na talaga forever si Sir Lucas. At sana mahalin niyo po siya. Deserve talaga ni Sir na makatagpo ng babaeng totoong magmamahal sa kanya. Wika ng baklang si Georgia. Di na nagsalita si Princess. Of course, hindi niya kayang sabihin na binabayaran lang siya ng lalaki. Walang ibang nakakaalam sa kanilang kasunduan kundi siya, si Lucas, ang abogado at si Faye. Nakasaad din sa kontrata na wala siya ibang dapat pagsabihan tungkol sa kanilang kasunduan. Pero hindi naman maaaring hindi niya sabihin kay Faye, matalik na kaibigan niya ito. Tsaka may tiwala siya dito kaya alam niyang hindi ito magsasalita. Pasado alas 5 ng hapon nang matapos ang makeover niya. Buong paghanga siyang tinignan ni Faye at sadyang kinurap-kurap pa ang mga mata nito. Wow, Mars! Ikaw ba yan? Hindi ba isang Diyos ang aking nakita na bumaba sa lupa at nagtataglay ng kagandahan? Wika nito. Hoy Mars, ang OA mo ha? Lumalabas na rin ang pagiging makata mo ha? Nakangiting wika niya. Yes ma'am, totoong sinabi ng kaibigan ninyo. Ang ganda-ganda niyo po talaga. I'm sure, mas lalo pa bang mai-inlove si Sir Lucas sa inyo. Wika ni Georgia. Ngumiti na lamang siya dahil hindi nga rin siya makapaniwala na sa kanyang itsura sa harap ng salamin. Ngayon lamang niya naranasan na makapag-makeover. Di naman kasi siya sanay sa mga partihan at kahit inaanayahan siya noon ni Amir, ayaw pa rin niyang sumama dito dahil feeling niya na out of place siya. Halos mga mayayaman ang kaibigan nito at hindi niya kayang sumabay sa lifestyle nila. Sige ho ma'am, at isukat niyo po itong sandal. I think itong mas nababagay sa suot ninyo. Wika ng bakla sabay yumuko ito at sinuot sa mga paa niya ang 3 inches na sandal. Kulay maroon ang nasa itaas na bahagi ng sandal, pati na rin ang strap. Ngunit kristal ang mga takong. Napakagandang tingnan dahil parang kumikislap-kislap pag natatama ng ilaw. Wow, perfect sa paa niyo ma'am, sambit ng baklang si Georgia. Sinubukan niyang tumayo at maglakad-lakad. Di naman masyadong mahaba ang takong, kaya't keri-keri lang niyang suotin. Mas lalo siyang tumangkad tingnan dahil sa kanyang 5'5" na height plus 3 inches na sandal. Tama lang kanyang pangangatawan at sexy ang figura niya. Maliit ang bewang at katamtaman ang laki ng kanyang bust at hips. Makinis ang kutis, parang nga siyang mayaman kung tingnan, lalo na kapag naayusan siya. Mapupungay ang mata, matangos ang ilong, hugis pusong mukha at may malambot na mga labi. Sa kabuuan, isa si Princess sa mga babaeng nabiyayaan na natatanging alingdog ng maghagis ng kariktan ang Diyos ng kagandahan. Mars, super duper ganda mo talaga. Masayang sambit ni Faye sabay yakap nito sa kanya. Salamat Mars. Sorry hindi mo na kita maisama ha kasi exclusive lang daw sa pamilya at malapit ng mga kaibigan ng lola ni Lucas. Nalulungkot na wika niya. Uy, okay lang yun Mars. Basta't mag-ingat at mag-enjoy ka lang doon ha. Binalingan ng tingin ni Princess ang baklang nag-ayos sa kanya. Nakangiti lang to habang tinitingnan siya. Thank you girl for making me beautiful, wika niya. My pleasure ho ma'am. At sana ako rin pag mag-aayos sa inyo pagkakasal na kayo ni sir. Masayang tugon ng bakla. Tumango lang siya at di na nagsalita pa dahil nakikita niya sa labas na paparating na si Lucas. Nakasuot to ng puting t-shirt, pinalilima ng dark blazer na well-tailored at black slacks na pinaresa ng loafer sapatos. Nandito na pala si sir. Ang gwapo talaga niya ma'am. Oh my God! Kilikilig na bulalas ng baklang sa Georgia. Titig na titig to sa lalaking paparating hanggang makapasok to ng salon. Good evening, Sir Lucas. Nandito na yung iyong fiancé. Taran! Bungad na bati ni Georgia. Saglit na natigilan ang lalaki nang makita siya nito. Ngunit agad naman tong nagbawi ng tingin. Sinabi nitong aalis na sila dahil naghihintay na sa kanila ang lola nito. Ngumiti ito ng bahagya kina Georgia at Faye at sinabi nitong hindi na rin sila magtatagal pa dahil medyo malayo-layo pa ang kanilang biyahe.
Doon kasi gaganapin ang party sa ancestral house ng lola niya. Sa Batangas. Mars, aalis na kami. Wika niya at humalik sa kanyang kaibigan. Pagkatapos binalingan nito si Georgia at nagpaalam dito. Wala man lang bang kiss dyan kay Sir Lucas? Ang ganda-ganda kaya ng fiancé nyo. Pahabol na wika ni Georgia nang palabas na sina Lucas at Princess ng pintuan. Saka na lang Georgia. Ayaw ng girlfriend ko ng public display of affection. Masigit pa dyan ang gagawin namin kapag kami lang dalawa. Nakangiting tugon ng lalaki sabay hawak sa kamay niya. Napatili na lang bigla ang bakla. Halatang kilig na kilig dahil gets nito anong ibig sabihin ni Lucas. At kahit na makalabas sila ng salon, nakatingin pa rin to sa kanila hanggang makapasok sila sa pulang Ford Raptor. Sa loob na sasakyan, di maiwasan ni Princess na makaramdam ng kaba dahil sa ilang sandali makakahanap na ang pamilya ni Lucas, lalong-lalo na ang lola nito. Paano kung di siya magustuhan ng pamilya ng lalaki? Kasi kadalasan niyang napapanood sa pelikula ang mga matapobreng magulang na tumututol sa mapapangasawa nang mahihirap ang kanilang mga anak. Husayan mong pag-arte mamaya ha. Ayaw kong mabulilyasong plano ko. At remember, hindi mister ang itatawag mo sa akin, kundi babe. Do you understand? Mariing bili ng lalaki. Opo, miss. Babe. Yuck! Sambit niya. Napaka-awkward talaga para sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong endearment. Hindi nga niya tinatawag na babe noon si Amir. Ngunit eto ngayon, tinatawag na babe ang lalaking hindi naman niya totoong boyfriend. Hindi nga niya masabing kaibigan niya eh. Ayusin mo pa yung payak-yak mong yan, Mr. Princess. Kampalan mo na maayos ang trabaho mo, maliwanag ba? Naiinis na wika ng lalaki. Nakita niya naman ang pangunot ng noon nito at pagtiim ng mga bagang. Halatang nagpibiko na naman. Paano nga ba niya magugustuhan ang ganitong uri ng lalaki? Saglit na nag-isip siya at naalala niya ang sinabi ng baklang nag-ayos sa kanya. Sweet at gentle daw si Lucas? Para naging sweet ang lalaking to. Pabagsak nga ang tono kung magsalita. Practicein mo dyan sa isip mo na tawagin akong babe. Trabaho lang to, Miss Princess, at walang personalan. At nasa kontrata, walang dapat na mamagitan kaya don't dare fall in love with me. Am I clear? Tumaas ang kilay niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hoy, excuse me, Mr. Lucas. Hindi kaya ako ang dapat magsabi niyan? Don't you dare fall in love with me. Naiiritang tugon niya. I will never fall in love with you, Miss Princess de la Cruz. Di ang magkagusto sa'yo malayong malayo sa isip ko. Mr. Lucas Mondragon, kahit ikaw na lang lalaking natitira sa mundo, hindi ako magkakagusto sa'yo. Pareho silang natahimik at parehong nasaling ang mga pride nila. Sa isip ni Princess, paano siya magmamahal kung sarado na ang puso niya dahil sa ginawa ni Amir? Sa isip din ni Lucas, may lugar pa ba sa puso niya ang salitang pag-ibig matapos siyang iwan ni Colleen?